welcome guys dito sa third series ng PGL Wallachia Season 8. No? Kami naman isa siyan po ang makakasama nyo. Galing Civil War, nalag ng FPS. Diretso na agad dito tayo sa casting. Pero Eh, ito yung pinakamahalaga, di ba? Kailangan natin talaga mag-cover. Kasi ang dami na nagtatanong ng mga tournaments. Kailan ba mga tournament ganito? Ito yung PGL Wallachia. Tagal-tagal nyo nang inantay. At nandito na nga tayo sa group stage. Kahit tayo, parang yung last na main event natin, like, umabot pa nung April 1. Ilang ano na rin, no? Like, 18 na ngayon, no? Parang 2 weeks mahigit din tayo na tenga. Direct, ipakita mo na ngayon head-to-head nung mainit na bakbakan natin ang labanan ng BB versus BB, no? Ito nga yung malulupit na mid-player nila. Ang ating head-to-head matchup, Abed and GPK. Almost same ng hero and playstyle. Sabi ng ibang tao, nakita naman natin, no? Tingnan mo yung hero nila, Sir Sean. Parehas na parehas. Oh my. I think may slight advantage talaga sa GPK. Para sa akin kasi nakakapag-pick siya ng mga minsan agility heroes. Kasi si Abed, mga pure on spirit heroes na napipick ni Bulba. Sir Sean, ako naniniwala ako napakagaling ni Abed. Eh, grabe lang yung kakampi niya ngayon. Hindi dahil sa nakakampi ko, hindi siya bias ako kay Abed. Like, pero every time nanonood ka ng BP, nakikita mo nagagawa niya yung role niya. Yun naman yung importante ngayon sa Dota eh. Baka Coach Bulba na yan, no? So, we are on the drafting na dito mga kaibigan. So, Merta agad at pinakita din ulit. Etong Grimstroke, okay. Kinakataragan nila Sir Kimball sa Pango. Etong, Grimstroke. So, first pick yung BB dito sa game number 1 natin, no? Guys, best of 3 po yung series natin dito. Puro aabutin tayo ata ng 3 games, Kanina nakita ko, puro na game 3, No, kaya nakaabot pa tayo. Feel ko naman, baka mas swerte na tayo dito. Sa ano natin. I mean, like, kung gigil naman to, siguro masasabi natin underdog ang VP kasi ang VP naman kasi talaga ang daming ano. Pero day 1 syndrome, we will see if aabot ba tayo sa game number 3. Pero Sir Kimwell, alam ko na magto 2-0 either of the two teams dito. Medyo palo-palo naman to yung BP. Like, actually kahit yung BP and BB, pareha silang mga naglaro dito lately. Oh. Yung BP nag-Dream League pa to na qualifiers eh. Ganun din naman yung BB, no? Magkaiba nga lang ng region kasi yung BB sa Eastern Europe naglaro. Itong BP naman sa may Western. So mga palum-palo pa maglaro tong mga to. Puro invited nga pala to, no? Itong PGL Wallachia, puro mga na-invite naman na team to. And ito nga, ginawa naman ng BB yung kanilang classic style. Nung draft na first pick talaga, core agad. Ang first pick nila lately, nakita ko dun sa nila sa mga data nila, like puro Phoenix. Kaya pag hindi nangyari yun, pipick sila ng core agad. Like example, itong mga Pangolier, Islardar, Lich Rubik. Ganda sana to, no? Kung sa kabila yung Grimstroke, no? Double Chain Frost, mga ganun. Tagal ko na hindi nakakita yung Double Chain Frost na yan. Malay mo makuha yung Rubik ko, di may solve ka din. Chain Frost mo pa. Pinakamahirap ko niya yung skill ni Grimstroke yun eh. Kasi pag bato ng solve yan, may phantom memories eh. Ganun agad eh, no? Matagal ko na rin hindi nakikita tong hero na to. Ito yung Primal Beast. Boss, sinaganda nila yung counter kay Primal, kay Pangolier. Like Primal Beast, ayun, same pa rin naman yung concept, no? Pagka kinaldag mo siya, maka-cancel yung gulong eh. And knowing El Salvador na pwede maglaro ng Primal Beast, si Abed nilalaro din yung Primal Beast. Maganda naman itong starting drop ng BP. Puro ano rin eh, parang marami kang mapupuds. Nagiging ano na nga to dito, Sir Kimel. Muerta na core na nga to kasi pinakita nag-threat na rin sila eh. So, si El Salvador ata dito Primal Beast niya kasi yung tagabuhat niya na hero. Pwede, pero like, ngayon kasi, base sa build ng Primal, parang mas gusto ko yung mid-Primal kahit sabihin natin, nagbago rin kasi yung concept ng repre, di ba? Like, di mo na na-refresher yung mga BKB mo, yung mga item. Oo nga, no? Dati, nakikita natin kay Marlene yan. Yung mga first item, dagger BKB, tapos repre agad, no? Ngayon, hindi mo na ata pwedeng gawin yun. Like, nakita ko, nag-i-skip yung mga tao, nagtatry pa rin mag-Aganims, mag-Shivas Guards, every time nilalaro tong Primal Beast. Pero sagot nga dito, Axe parang kate. Si Axe kasi may palakol, so sisibakin yung mga puno. And kung blade mail type ka, Sir Sean, maganda naman tong answer against Muerta. Isa naman sa mga hero ni Miero to. Puro, last din yung dalawang range support kasi dito ng BB, no? Parang kailangan nila talaga ng mga mag-initiate or at least mag-i-starter ng mga team fight. So let's see, tingnan natin kung anong gusto nila. Kulang na lang dito sa BB.
mga sir is Carry. carry nga nila. Knowing Kiritich, parang pwede ba natin mag-stable na carry lang yan? Like yung mga paborito niya dati, TA, Gyrocopter, Medusa. Kung nakikita mong maganda, why not hindi mo i-pick eh. Luna, nagagano na rin si Kiritich ng mga nakaraan, no? So baka yun yung mga possible na makita natin. Kasi parang tingnan mo, kahit yung BB na-confuse sila sa ban nila, nagban sila ng isang offlane, nagban din sila ng isang mid since knowing na yung primal nga kasi flexible. Ayan na nga. And meanwhile, for BP, medyo madali naman to, parang no-brainer na carry na lang naman yung kulang ng ng BB, no? Since may Axe Pangolier ka na. Ano kaya ang pang-ano mo sa Muerta na carry? Magandang pang-tapat dyan if you're BB team. Just, ano lang, parang core lang naman yung skill, okay lang naman eh. Like, gusto mo, mga Luna, Gyrocopter, parang feeling ko, legit naman yan eh. Yung Void sana, magandang answer din naman, no? Since kung yayaman at yayaman, lugi si Muerta dun eh. Pero nabada rin kasi ng BP, no? So, hindi na natin pwedeng asahan yun. Ito yung mga core na priority ban ngayon, Sir Sean, yung Alchemist pati Monkey King. Especially sa mga tier 1 tournaments na nakikita ko ngayon. Luna, open pa ang Luna. Siguro yung napinag-isipan ng BP. Nakakatakot mag-Luna dito na may primal beast eh. Parang legit naman eh. Parang tingin ko okay lang since yung Luna kasi magmamanta rin. May madadodge kang mga overgrowth. Yung primal din, minsan. Sa lane kasi maka-cancel mo ng lucent lang yung lahat ng ano yan eh. Pag nag-trample, lucent mo lang. Pag nag-onslaught, lucent mo lang. Like ba yung go ba papunta sa'yo? But knowing Kiritich, baka mamaya ka, mauwi pa sa mga ano to. Kung gusto mo kasi counter rin to si Primal Beast, pwede kang mag-group dun sa mga pa-isben-isben. Yun yung mga natural counter yan, yung mga STR. Like yan, tiny. Tiny na nga strength heroes for Kiritich ang napili nga nila dito. Ang di ko pa masyado na ano tong Tiny. Yung insurmountable kasi napunta na dun sa may init niya. No? Kaya lately nakikita natin na carry yung Tiny. Ang nawala lang din naman sa kanya dito yung shard effect na permanent yung puno. Pero mataas yung damage ngayon ng third skill niya. Yung 3 grab. And kung sakasakali nga naman, stable na ano naman to eh. Stable na carry lane eh. Kumbaga ngayon, kung gusto mo talagang paganahin din tong dalawang support mo, di yun nga. Kumuha sila ng mga initiator, mga tank. Parang yun yung kulang ng BB. Saan live ang Civil War? Tatanong dito sa YouTube. Bossing, pumunta ka sa sa Civil War Civil War Lupon Civil War? Lupon Civil War, no? Lupon CW na page sa YouTube. Puntahan mo. Let's see, tignan natin yung last pick ng BP. Pinag-iisipan nilang maigi dito, Sir Sean. Ano ang tarima nila dito, tingin mo? Like offlane pa rin ba yung kulang nila or... Maganda. Parang kasi pwede ka naman stable ng mid eh, no? Nakita mo na yung Tiny, alam mo ng Tiny carry, Primal versus Pango, parang okay na, pero... Knowing El Salvador, yun lang ata yung mahirap eh, hanapan ng hero eh. Void Spirit nga. Void Spirit lang. Oo. Ganda nga dito yung Void Spirit for Abed. Okay. Pero sa drafting dito, parang ang ganda content dito ang BB para sa akin. Circumwell. Supporter kasi ako ni Abed eh. Gusto ko naman yung last pick nilang Void, no? Kumbaga parang may gagamitan si Grimstroke ng combo sa mga skill niya. Like may Inkswell ka, dagdag may Inkswell, hindi lang si Primal. Pwedeng gumo. Medyo parang, hindi ba, limited lang din yung damage nila. Yun yung ayoko dun sa lineup nitong BP. Parang, malakas yung Grimstroke, pati itong si Void Spirit. Pero may trend ka eh. parang kulang ng damage. Di ba parang, imagine mo yung sa BB, gumulong yung Pango, may Rubik, may Lich. Mas nakatakot eh. No? So, drop-wise parang gusto ko rin mapabibi dito. Parang mas madaling yung hero nila compare sa may BP. So, best of 3 nga tayo dito. Mga sir, shout sa Facebook at saka sa mga YouTube viewers natin. Yeah. At sa YouTube, shout sa'yo, Boss, Dry, Ruin07, Storm mid. I was also expecting Storm sana mid para pang sa Grimstroke din pang combo, pero Siyempre guys, sumali na kayo sa ating Telegram group chat by scanning po itong QR code na nakikita nyo sa inyong mga harapan. Makakapasok na po kayo dyan. Makakita rin kayo ng mga ibang tao namang nagpre-predict. Hindi naman puro kami lang. Dami tamisan dyan. Hindi lang Dota, meron tayong CS at meron tayong NBA dyan sa loob. So, scan the QR code dito sa mga viewers po natin. So, siya nung nakaraan, nilabas ko yung Maniac ah. Anong Maniac? Ang huli nating cast Maniac dalawa. natin dito.
Naka-online din ako. Hindi, I mean, naka-online tayong dalawa. Yung huli nating custom magkasama tayo. Eh, biglang kinabukasan, nung nag-stream ako, lahat ng drop voice ko, talo. Ay, nag-BB tayo. Malay nyo, nandito pa yung curse ko. Ayan Pero lang. nung nag-cash dalawa dito ng online, lahat naman ng drop voice ko, panalo. Mm. Sumpa na ako doon sa stream eh. Lahat ng drop voice ko, talo, sir yan eh. Kaya nga ikaw daw sumusunod kay Rafi eh. Sinasabi ng mga viewers natin eh. At Hype yan. sa mga tropahan ha, teka lang, mag-open lang din ako ng... Oh, sa Facebook, Sir Kimmel, open mo na lang sa ano. Sige, sa sige, phone. sige. Sa phone para mag-refresh yung mga ano natin, mga comments diyan. Ang weird guys, no? Kasi minsan pag nag-ano ka naka-Chrome ka, hindi nagre-refresh yung ano, yung comments natin. Sa PC yun, sa PC. Boss yan. Yes, sa PC pala. Chrome sinabi ko. 2-0 na ba para sa BB? Baka mag 2-0, feel ko lang. Pero lahat ng nangyari ngayon, kinakast ng ibang teams is 2-0, ibang casters. Umabot ng game 3. Kaya nakaabot pa nga kami ni Sir Kimmel after akala namin magpapasab na kami sa Civil War. Nag-game 3 naman yung mga game eh. And knowing na both teams na to may momentum doon. Sabi mo kasi 5 days ago, pareha sila naglaro ng Dream League. Itong BP nag-qualify, tinalo nila yung mouse. Yung BB, tinalo naman nila yung Liga. So, parang piling ko may mga momentum tong mga team na to. No? Kahit sabihin natin day 1 pa lang ng PGL na LAN event, yun naman yung mga hinahabol natin dito. And ayaw pa ba natin supportan si Abed? Nag-iisang Pilipino lang guys, si RCY pala, no? Oo nga. Hindi, para kasi hindi naman nagtatagalog masyado si RCY kasi. Ako sa maglaro, mukhang Pilipino nun talaga, pero hindi ko pa na magsalita. Nagtagalog naman siya kaso hinay-hinay lang. Nung nag-TI kasi, nakasama namin yan si Tito mo RCY eh. Abed, Pinoy talaga, laki mo yan eh. Oo nga, syempre, pupunta pa nga sa HQ. Pero all of the 16 teams ngayon na nagpa-participate sa kalahati nito mawawala ng mga sara. So, talaga sila dito? Very classic to eh, no? Every game talaga gusto nilang manalo. Ito na naman yung Swiss format na best of 3. After yung third day, may magka-qualify na dalawa. Fourth day, may magka-qualify na another 3. And last, yung fifth day nun, may tatlong team na naman na magpo-proceed papunta sa playoffs. Ang tiebreakers na naman, alala ko yung backholes. Wala na to, walang tiebreaker to session. Group stage tiebreakers, may nakalagay eh. May nakalagay dito sa circle. Alam ko wala eh, kasi Swiss format eh. Tingnan natin. Swiss format to session. Oo nga. Swiss format. So, Ito yung very ginagawa ata ng PGL going forward na baka sa TI ganito yung mangyaring format, no? agree ka ba sa ganitong format? Gusto mo ba? Oo, gusto kong switch na best of 3. Parang wala kang idea kung sino yung nakalatag ng mga kalaban mo. Compare mo dun sa may group stage na dalawang group. Kasi yun, mapaghahanda mo yung kalaban mo before ka pumunta ng tournament eh. Yung switch, hindi mo ito bukas. Uy, pero wait lang, first blood dito. Makukuha ng Virtus Pro at si El Salvador nga ang kukunin dito ng buhay ni Kata Omi. Sarap, maganda yan para sa offline. Boss, palo naman si El Salvador talaga maglaro nitong Primal Beast. Kung meron ako maasahan dito kay Saberlight. Ayan na yun. NS Primal Beast Tide Hunter. Huwag mo na pagpikin na iba yan. Huwag mo na paglaro ng mga Mars. Huwag mo na paglaro ng mga BM. Medyo kakaiba yung nangyayari dyan. Oo nga, iniisip ko rin. Pero nawawala na rin yung mga enigma niya na pick, no? Sayang din yung mga ganun. Ay, dati parang palo naman siya mag-ganon eh, no? Like, hindi ko alam dahil ba si Enigma talaga sa mga nagdapas. Pang-highlight yung enigma niya. Mhm. Pang-highlight. Minsan talo. Minsan ayos na ayos yung enigma niya dito. Ay, shoutout sa mga tropa dyan sa may Facebook, ha? May mga kosa pa rin tayo nag-ano dyan. Si White Mon, boss, Pinoy yun. Ay, oo nga, no, nakalimutan natin. Kalahating Pinoy pala si White Mon. The Ignition. Si Pilimon. Oo nga eh. Boss, saan po pwede pumusta pag Civil War? Siguro sa mga ganong usapan, Maganda yan, maghamon ka na lang sa Facebook din, doon sa comment section ng Civil War. Magkangas ka na. mga tropa nyo, minsan sa on-site, pag Grand Finals, meron yan doon, yung mga ano natin. Kung nakasecure ka ng ano. Napuputol yung mic mo, na ano siya. Napuputol ba? Kaya minsan kita na yun. Ano sinabi ko kanina? Maganda kasi yung matchup nila dito, Sir Sean eh. Oo. Si Lich may binibigay na kulay blue na buff.
Si ano naman, itim, pula. Si Boy Inkswell. Oo nga eh, labanan sila ng ano no, ng buff no. Pero pag tiny ka ba, anong ano mo? Silver Edge at saka Echo Saber lang, tapos rotate ka na. Ngayon, yun na yung build dyan eh. Echo Saber. First item Echo Saber ka. Hindi naman na kailangan i-shard agad. Yung Shadow Blade agad. Yun yung maganda. Oo. Hindi ko lang sure kung like sobrang legit bambuin mo yung Silver Edge pag ito yung game. Like, wala kang break eh. Alam siya kay Boss Christian watching from Dubai. Hello. Ayun nga sinabi dito. Sabi ni Boss Samuel, Oh. nagpuputol-putol yung connection mo. Pero parang sa mic lang ata yan. Sa mic lang yan, bobo dito. Sa streaming room ka ba? O sa bahay? Nasa streaming room ako. Ah, Pati kapag kain ko dito, naputol-putol, biglang nag-game eh. sarap naman yun. Try ko mamaya lang i-reconnect. Ganun lang naman. Palaging coffee everyday sa HQ, no? Ayos tayo dyan. Pero mukhang hindi nga na to So matchup nga natin sa mid. It's Pango leading sa CS habang dito naman sa baba. Naku, Handa yung Pango. Gusto ni Saberlight dito. Advance siya. So, 2 clicks away for Saberlight. GPK. Nakita na nga dito yung Dambuhala. At may sustain pa ng threat. Okay, patay pa rin dito, Sir Camel. Naisikin naman daw yun. Yaman niyak sa CS Ano nangyari dito? Oo nga, I was expecting. Go. Sige. Saan yan, Drake, sa ano? Meron ba sa audio settings yan? Naka-speaker ka ba, Sir Kimel? Naka-speaker ka ba? Naka-headphone na ako. Man. Dapat chillan tayo, Sir. Huwag tayo mainit. Sorry. Kanina tama yung Civil War. Pinag-aaway talaga tayo, no? Alam mo na, no? Na, Ako din, may 50 FPS do, nagpapakit loss eh. Kakatamad eh. Ito yung gatong sa Civil War. Alam mo na yung ginagatungan talaga. Ito lang ang sinasabi. Ito talagang ano eh. Wait lang. Rolling Thunder. Use nga dito. But they have the target. Itong Virtus Pro, si Kata Omi. Ayan na naman yung papatayin dito ni Abed. Sa bagay kasi kung ikaw si Trent, ayaw mo na atang habulin tong axe na naka-vanguard eh. Parang gusto mo na lang din kumonek papunta sa mid, no? Wala siya atang gagawin dito na sa top kung ganito na eh, oh. Pero yung itong axe na to, Diyos ko. Naka-sustain sir siya eh, oh. Nakapag-vanguard eh. Medyo makunat nga naman yan. Sa El Salvador, kakabuhay lang nito pag namatay ito, ewan ko lang. So, yan lang. Nakakalamang ngayon ang VP sa lanes nila. So, unexpectedly, especially this Axe ngayon. At Naka-power gusto dito ng VP team, Gusto ba nga nila ng Wisdom Shrine? Ano dyan si Abed? To save the day, nandito din yung Pango. Wisdom Shrine, nasa unahan. Papatayin mo na si Hellscream. Successful ata dito yung BB. 1 click away, good thing. Meron tayong sustain on Trent at naka-release pa siya ng skill. Lahat duguan dito mga sir. Pero si GPK, he wants the green stroke. He will take it. Eto din, si El Salvador, out muna habang si Abed. Si Sigritich. Abed, wala siya mana dito. Pero mapapatay niya dito yung Tiny. Ganda, Si DP. over yung BB. Kanina pa to. Ang tagal naman nila dito. Magkakagulo pa nga sa no? At least na-safe nila Abed pa rin yung wisdom sa akin. Yan, top lane. As well. Silence dito. Rubik mamamatay. It's a team fight from the other sides of the map. Nadamay pa nila si Pangolir dito, Sir Siya. Nag-TP, pabalik si Saberlights para patayin dito si Pango. O, meron, nanalo ata yung BP dun, Maganda yung trade din for the side of BP. So true. At least sila doon, nakabawi talaga sila. At nabigyan ng space talaga, especially yung kanilang Merta nung naka-teleport na, nakabawi agad dito sa top. Pero si Axe ngayon, meron na siyang Face Puts Vanguard and rekta nga dito ng Blink Dagger agad. Medyo matagal pa, pero ang pinakamayaman nga dito guys is yung Axe. Binabalak sila dito sa mid, Sir Kimel. Silence, kay Okay, na-silence, mawawala, may Rolling Thunder, i-commit ba? ayaw niya ata i-commit. Uy, ang sakit. Meron tayong blast at saka swashbuckle. Medyo makatinga.
Sabi kasi iwan ng mga core nitong BB eh. Kumbaga Tiny, gusto mo mag-solo farm na lang siya. Especially itong Axe, no? Medyo selfish na hero to si Axe eh. Magka-vanguard ka, may sapatos ka, pwede ka na mag-cut na mag-cut. And may stock pa siya, Sir San. Ayan yung dagger. Boss Sean, shout out daw kay Sugar Baby. Hello sa'yo, Boss John Kenneth. Shoutout sa inyo dyan. Tama na yung spam, boss. Okay, na-shoutout ko na. Ay guys, nag-base on drop ako sa BB dito. Sabi ko nga sa inyo, kontra nyo na. Kunyento ko na ito yan. Yung axe dito magbe-blade mail to. Blade Mill talaga, Sir San. Pag merta kalaban mo, yung Blade Mill yung papatay sa kanya. Di ba kunyari, nakapag-pierce the veil siya? Da-damage yung Blade Mill sa'yo kapag na-call ka eh. Bigyan niya na sa Rubik yun. Hindi. Sa Pango niya ibibigay. Kailangan din ng Pango dito na makahabol. Dikit naman yung network nila ni Abed, no? Medyo naging mga busy lang din kasi sila eh. Hindi sila nakapag-stay nung lane gawa ng anong engagement na nangyari dun sa may Shrine of Wisdom kanina. So mukhang back to ano na lang sila, back to lane na lang. Rolling Thunder nga dito mga sir. Medyo mabimintes but they have eyes on the axe. Minyero dito makakasurvive pa. So biglang pasok nga dito yung gulong mga bossing at nandito na rin yung Tiny. Gusto nila si Saberlight. Hindi pa makakaling blade. Gandang silence from Timado. So support for a-support. Hindi pa sila tapos dito, Sir Kim. Kinakaldag. Pero yun na nga, mapapatay si El Salvador. GPK nahabol pa ni Abed dito. So magiging maganda yung trade for the mid lane. Makakalamang dito yung VP. Parehas madamot, Sir Sean, gusto ko itong nangyayari. Kung bakbakan talaga, lahat nag-CTP-han eh. Nag-isipin mo, nagsimula yung engagement kasi tumipi yung Primal Beast, ginawa niya yung offlane ng kalaban. Then sa gitna pala, nangyayari din, naglalaban na rin pala si Pango, pati si Void Spirit, no? Nagkagulungan na rin. Ano nga sila eh. Mga mo patalo eh, no? Marami kayo. Sobrang kalat ng mga teamfight. Boss Sean at Boss Kimo, pa-shoutout po watching dito sa New Orleans, USA. VP kami dyan, boss. May chance ba? May chance naman. Hindi pa naman, early pa naman dito. Pero, dalawa ata tayo mo, no? Favor sa BB na draft. Oo. Hindi, tayong dalawa. Draft wise din ako, nag-BB ako eh. Parang ang sabi ko kanina, Sir Sean, mas madaling execute yung hero ng BB. So nakikita natin kasi 4-8 yung score pero lamang sila in terms of resources. Si Abed, siya yung nagro-rotate. Giving space. Another setup. Meron tayong overgrowth. Gusto na rin tayo, pumasok na rin dito. Ito si El Salvador. So, showing signs of life dito yung yung Virtus Pro, guys. Ito pala yung maniac, no? First 10 kills pala sa BP. Mga aggressive ka maglaro. Ito laging lima eh. Si Abed. Oh, I mean, yung buong team talaga nila kahit si Merta kumunik kanina sa gitna, kumunik din sa baba. Si Abed kumunik din sa baba, di ba? Speaking of Abed, boss. May rolling thunder tayo dito makukumit ba? Pero Chain Frost ang inuna si Saberlight. Tuguan. Pero Grabe ka, Chain. Grabe si Save. Ginawa dito yung Eurostat ni Abed. And si Saberlight ang susunod dito. Hindi nga. Maganda ang naging trade dito sa river area at pwede pang pumush kayo ng BB sa mid tower. Sarap talaga manood din ng Tier 1 team. Tama, laging bakbakan, magkakasama. Mukhang hindi naman nila matutuloy yung gitna, no? Na 40 pa yung tower. Pero mukhang gusto nilang bugawin na rin yung top lane ba? Hindi mo, in-skip ni Mero yung Sir Sean, no? In-skip niya muna yung dagger. Inuna niya ata yung blade mail. Oo nga, mag-blade mail nga siya, di ba? Hindi niya na muna dinagger. Kasi kanina nakadagger siya eh. Yung sakyo niya. Pero speaking of Mero nga dito, kukunin niya na niya dito yung top tower ngayon. Ka-Vanguard blade mail ba naman si Bay eh, oh? Ang aga nga eh, putik. Vanguard, mga 6 minutes. Guys, nasa building ako. Si siya ng work from home, oh, nasa home yan. There's no place like home. Like, Sana ganito na palagi mo. Wala eh. Sabi ni baka mag-lag daw ako eh. Lalagyan ko nga sana ng massage chair dito sa likod ko eh. Massage share. Naka-green screen ako, Sir Sean eh, oh. Oo nga eh. Pwede mo naman yung anuhin. Hindi, okay na yan. Okay na yan sa'yo. Mm. Green-minded ka kasi. Joke lang.
Naku si Abed, na-stop yung aggression dito ni Abed, boss. Pareha silang mag-mage slayer type dito ni Pangolier. Maganda naman, no? Especially knowing yung mga support nila more on magic damage. Yung mga Lich Rubik, tama mo na mage slayer yan, hindi ganun kasakit sa teamfight yan. Ganun din naman si Grimstroke, no? Pati itong si Primal Beast. Ayun, tayo Gumulong-gulong. Rolling Thunder, yung gulong nga dito, medyo na-negate ng overgrowth. So may makakapatay pa ba dito? Ayun, may mahuhuli pa nga sila dito. Sana all Grabe work mo kasi from si home. Sim, eh. Mahina ba boses ko? Hindi, okay lang siya. Hindi kasi sabi dito eh, mahina daw boses ko. Mukhang makakatakas naman si Abed dyan. Pero siya kita. Huli. Push na naman pagkatapos ngayon. So VP, 14 minute. Nasa kanila yung mapa. I mean, ginagalingan din sobra ng BB eh. Nakita natin talaga na laging gusto nilang marami rin sila gumalaw. Dota naman itong nilalaro nila eh. Oh. The more, the merrier, no? Oo. Ngayon ko lang nakita ulit si si Fly na naglaro sa mga big tournament. Matagal na boss, siguro ngayon mo lang nabutan ng VP. Sabi nga ni Sir Kimuel kanina, mga first pick Phoenix nga dito si Fly palagi. So welcome, at least nakatutok ka ngayon boss JR sa PGL Valencia. Palo naman si Fly hanggang ngayon ah. Kasi bigyan mo pa ng baka 1 taon, 2 taon, nabuli na ng edad dyan si Kuya Fly. Medyo malaki kasi muscle yan eh. Huwag na tayo sa edad-edad na yun. Hindi, medyo malaki yung muscle ni Fly eh. Baka mamaya magbuhol na yung kamay, di ba? Yung aggression din ni Saberlight. Rubik na naman. Oo nga eh. Ayun na, double bill sir, no? Tama. Ay, masakit yan boss. May magagawa pa dito si Timado. Tatakbo muna siya. Ayun lang boss. Ang laking target dito for BB team. Binatukan si Bossing doon. Sa bagay kasi hindi rin naman nila talaga napigilan nga yung farm ni Axe, no? Gawa medyo maaga yung Vanguard. Kaya ito nakikita natin, Miero yung top network dito. Ang lakas daw ng Axe pero mas malakas ang boses mo. Okay naman ah. Okay naman kay Sir Kim. Dito yung boses niya. Hindi bababayan, huwag kayo maglala guys. Yes. Si Timado, maganda sana yung network niya, no? Pero Timado dito, kalaban niya ngayon. 3 core ngayon ng BB. Stable ngayon kanilang start. Like, pwede pa rin naman sila atang lumaban ng next timing nila. Kahit kasi si Abed, hindi pa naman buo yung mage layer ni Abed eh, no? Nako po. Huli ka, Fly. Buraot lang din kasi nakuha ata ni Rubik yung Astral Step kasi. Kaya ang dali nilang gumugo kanina pa, no? Pero 10-10 yung score natin. 6K gold lead yung BB team dito, Sir Sean. Nasusupport di pa ata yung kupunan ng BP. Naman naka plus 1 BP pa yung badlay kong isa. Wag naman. Sa VP. Oh. Baka bumayo sa game 2. Shoutout nyo ako, mga boss. Pagdasal nyo ako, makuha sana ako sa BJMP. Hello sa'yo, boss Andy. Good luck sa'yo. Sana matanggap ka dyan. Sino naman sa late game? I think lamang dito, baby. Kung sobrang yaman yung Void Spirit Merta, lamang yung BP dito. Pero kung... Sorry, BP. Pero kung dikit lang, like parang... Magbibibi ata ako dito kung dikit lang yung network eh. Pero ngayon, Sir Kimuel, isang team fight ng lamang nito, 6K network na. Stable Light, nag-rap siya dito. Uy, si Abed. Shielded naman siya dito, Sir Sean. May shield rune. So, they are hesitating somehow. Etong BB. Oy, nag-call! Nag-call! Pinto sa tubig! At nangyari kay GPK. Si GPK, tinawakan pa, makakapag-soulbind pa yan. So, hindi siya makakagalaw yung Pango. Anyway, for BB, they're still gonna fight this 4 versus 5. Yung Axe nasa loob, pumasok with a great call sa dalawa. Kiritich, damage. Sa 3. Yung damage, hindi na sufficient. There goes the chainsaw, mga sir. Medyo makatingayon. And another one for Miero. The calling blade is there. Unstoppable na dito yung Axe. Si Saberlight, minamicro lang. Minamicro. Meron pa tayong calling. Nakasunod. Buti naman na dead shot. Pero may calling blade pa rin. Double kill dito sa Axe, mga sir. Hindi pa nagtatapos. It's gonna be a full-blown team white pag inabot dito si Timado. That's it. 5 heroes ata mawawala ngayon sa VP. So sad. Yung team fight natin dito sa mid lane.
Sir Sean, ito na yun yung sinasabi natin kanina na mas madaling laro yung hero nila. Partida pa yun, nagcho-choke pa si Miero doon, ah. Ang ganda na sana nang nangyari for BP, no? Parang nabait nila, wala pang call yung axe. Nahuli nila yung Pangolier ng walang follow-up. 4v5 na yun eh, yung ganung moment. Medyo nag-overextend lang din ata sila. Hindi na na-expect na makakapag-call na yung axe pabalik. Ayun, no, nag-choke yung call. Huli nila si Pango. Parang feeling ko enough na ata dapat to eh. And syempre guys, yung instant replay na yan natin sa atin na Predator. Ayun oh, tagal nila oh. Nag-cooldown ulit yung call. Solid, pre. Medyo kalat lang talaga sila, no? Kailangan nila ng ano talaga, isang target na kung sino yung malalockdown, especially ito si Saberlight, doon lagi direkta. Pag hindi kasi nila tinarget tong backline, ang taas ng damage output dito ng BB. Nakita mo yung Rubik Lich? Like naka-max na Nova, max yung Fade Vault, di ba? Every time lalapit ka, may masakit na damage eh. Unlike nung BP, no, yung support nila dito, sabi ko nga sa'yo kanina, baka mamaya ito yung maging problema ng BP, no? Kulangin yung follow-up ni Abed. Parang once magawa nila yung naka-inkswell si Abed i-in or naka-inkswell yung Primal Beast at go-go, yun na yun eh. Tsaka knowing na ganito, na na-stop niya ng aggression sa ginawang sacrifice ni Abed kanina, eh, siya talaga yung pinaka-low na ngayon sa lahat ng cores. Kulang yung damage output pa nila dito. Kumbaga, kailangan ata nilang mahintay yung moment na magka-item yung muerta. Yun na yung pinaka-best possible outcome for BP. Timada na lang sana, pre. Eto na, yung Shadow Blade Echo Saber. Ayan o, aray ko po, toss. Tapos yan. Baka makasibat pa. Sakit pa naman ngayon ng puno ni Tiny Bebbles, guys. yung puno, literal na yun, ano. Hinampas ng puno. Parang sa stream ilang din ata talaga ako may sumpa rin, Sir Sean, pag drop voice. Yun ang stream yan. Pag online tayo, wala kang mintis ha, di ba? Hindi, huwag muna ano yun. Silang tayo. Pero Lich, Okay. Abed will kill the Lich. Pero delikado nga si Abed dito pag inabot pa ng isang Rolling Thunder. may isa pa sang step. Okay, step out muna. And habol will Naku, Remnant! continue. And yung Remnant din. Nakuha pa ng Rubik Juice ko. Hindi, parang dapat hindi na siya nagpapogi ah. Niremnantan niya pa, nakopya tuloy, no? To the point na yun pa yung humuli sa kanya. Saan ba nalipat si Collapse? So, ano nangyari kay Collapse? Ayun. Visa issue ata. Ay, sa issue. Tingnan, check ko nga yung Team Spirit. Sino yung ano nila? Team Si Batchok yung ano nila, yung stand din ng spirit. Batchok. Akala ko si Botchok. Si Batchok. Batchok pala. Pinoy tayo eh, paano natin pronounce yun, Sir Sean? Oo nga eh. Batchok. Visa issues lang mga sir. Kung gusto mo, konyong Amerikano ka, Batchok. ay konyong Pinoy, Batyak. Diba? Batchok. Batchok. Mm. Hello? Meron ng harpoon. Patay talaga. Maabutan dito ng punong to. Anong ano to? Nung tiny na to? Sarap naman yung harpoon din ngayon eh. Like, pwede mo i-harpoon yung mga puno, no? Yung mga the way na makapag-reposition ka lalo, mas maganda. And kung may mga hero magbe-benefit sa mga Echo Saber or Harpoon, yung mga tiny yan or S-Ben, di ba? Yung mga heavy damage dealer. Uy, medyo ambitious sila dito. Kinabahan sila. Okay. Nakaramdam na rin yung VP. Bobo rin kasi talaga Pero- itong Tormentor eh, no? Oo nga eh. Ba't ba pinakunat yan? Tamo tatlong core yun, hindi nila kaya yung Tormentor. Pero tingin na maganda sana dapat ganun eh. Kasi objective na objective. Naku, Hellscream! Hellscream. Sisigaw Ice siya. Cream! Ginawang ice cream nga. Is it Ali pa rin na to. Like, badly needed nila, no? Ang ganda naman ng shard upgrade ng dalawa nilang support. And malay mo, may bumili na ng shard nila dyan. Sa core pa mapunta. Kanina mapupunta. O, di PK pa napunta. Oh, Diyos ko. Boss, may shard yung Rubik. Nakikita ko eh, no? Yung remnant na nakuha niya, hindi nawawala. Batyok to botyok. Parang yowe to yawa, Sir Shan.
Ano to, bind? Akala ko end, straight mid sinabi. So, bind nga dito. Hello, good evening sa inyo guys. Alas 10 ng gabi guys. Hanggang umaga tayo dito mga sir. Ay, yung Mado din nga pala yung nanalo, no? Ibig sabihin nanalo na yung isa kong parlay. Sino panalo sa Civil War, tol? Huwag mo na problema yung Civil War, Sean. Hindi, ano kasi ako eh. Baka pati ko na siya na Rappi. Reklamo din yun. Sarap ng ping dito eh. Sarap ng packet loss dito. Paano maglalaro yun? Iiyak yun si Rappi. Lamang ang... Ay, bugbog pre. So si Gabi naglalaro, no? Aroy. Anong hero ni Gabi? Gabi yung pink, Void Spirit. Binugbog ng bata. Sino? Si Gabi. Ulul? Это была база. Wala ka na bang hindi pa kami magka-post ni Sir Sean dito? Ito, Sean. Hindi na nawawala sa akin yan, Sean. Yung mga post na yan, yan. Sa gusto mo, lagi tayo may post. May DC eh. Tama lang naman i-post. Na-DC si GP Cake. So ito nga, back to the ball game na tayo. Mukhang ready na yung both teams natin dito. Okay. Buti naman nag-resume. Si Abed dito, closing in naman sa kanyang Aghanim Scepter. Baka ito yung magdala sa kanila, no? Pagpasok dun sa mga support ng BB. Like, medyo perwisyo eh. Ang daming ginagawang damage nitong Lich, pati Rubik, every team fight. Dapat si Fly mag-retire na. Dami ng kabatch ni Fly na nag-retire talaga. Sino pa nga yung mga si Solo nag-retire na nga, di ba? Si Solo. Naglalaro niya ni Play eh. Wala, iniwan niya si Notel. Champion tuloy dalawang TI. Hindi naman bugbog si Gabi. Bugbog yung Jono, pati si Rappi. Sabi dito ni Boss Kenneth. Sa network kasi, boss. Tinayin ko yung network kasi nakafocus kami ng cast dito. So, thank you for correcting. Ito na nga yung Roshan for BB. Nasa paligid lang si Saberlight. They still have time to contest this one. Pero ang layo nga ng Grimstroke. So, totally anxious ngayon yung BB. Hindi nila tinuli yung pagro-Roshan. It's 30 seconds na bababa yung Roshan. Going for a Teka, banggaan to, Sir Sean. Banggaan na nga to. At unang babanggain ngayon ng Grimstroke. 1-2 combo from Tiny. Grimstroke goes down agad. Meron pa tayong Rolling Thunder. Kailangan mag-bailout man ngayon ng BP. Inalif! Inabot dito yung tambuhala. At ayun lang. Yung pango nahipit. Yung nahipit siya doon. May higop area doon eh. May higop area. Meron palang doon. May butas, no? Manhole. Parang manhole ng kalsada. Baka kubuno yun, Sir Sean. Natrap yung gulong eh. May crack sa lupa, boss. Roshan? Gusto nila yan? Binabalagbag. Sila. Sige, kaya nyo? Kaya nyo ba yan? Hindi. Ano siya eh. Sinox lang si Roshan eh. Nagalit. Alam naman ng BP to? Yep, 25 seconds dito para kay Saberlet na magre-respond. There goes Abby. Check. Naku, yung dalawa nahuli. Nakol yung dalawa. Timado. Natumba. Susunod pa yung trend. Ayun lang, Diyos ko. Porlit, lumabas Timado doon. Okay na. Tawag yun na. I mean, yun yung may damage eh. Hindi pwedeng mamatay yung Muerta dito, Sir Sean. Every time mangyayari yun, good as talo na sa teamfight dito yung BP. Nasilip naman ni Abed Like, ewan ko, dalawa kasi silang nahuli pa. So hindi mo rin malaman. Tama ba yung sinabi? Technique daw yun para bumilis yung Roshan. Inaning nila yung Roshan para bumilis yung takbo. Para gumalaw agad. Galing. Para hindi siya Si Roshan kasi naglalakad lang yan, Sir Sean eh. Ngayon kapag kinanti mo, tumatakbo siya eh. Siyempre, ikaw, pag naipagsuntukan ka, di ba tatakbo ka rin? Pag napasuntukan na. Siyempre, takbo. I mean, energetic ka na doon. Kumbaga pag napahaway ka, di ba? Energetic ka na eh. May adrenaline rush ka na eh. Kapag hindi nyo siya ginalaw, naglalakad lang siya eh. Akala ko suntok sabay takbo, no? Pero ito mo lang tatakbuhan si Abed. Ay, naku. From medyo one-sided na kill, meron yung BP kanina. Isipin mo, Sir Sean, 3-8 yung score natin. Pero ngayon, 24-30 na. Medyo hindi na nakakuha ng kills dito yung BP.
From the farm ngayon. Wala na. Support gift kasi. Ngayon mo play. Sisiyan na to. Di pangit talaga ng combo ng support nila. Ba't naman kasi Trent Grimstroke sila? Alam ko maganda yung Trent kalaban yung Pango eh. Pero like, kinuha na nila lahat ng pa-counter sa Pango ah. Sobrang sila ng counter, no? Mm. Imagine mo kung kasama niyan mga Tuskar or isang pang may damage na hero. Ang lakas ng hero ng BP. Kaya napakita na ko sa drop nila eh, nung na-realize kong mahina yung dalawang support. Siguro inisip nila magko-complement naman since malakas yung mga core nila, ano, yung Void, Primal. Especially si Timado, ang laking asa nila sa Muerta ngayon. Ayun na naman, si Hellscream. Sa mapa. May Ghost Scepter naman na siya. Meron pa namang ages dito si Kiritich. So, as for VP, hindi sila go muna. Nabili nga si Kiritich ng Manta dito, pang tanggal din sa OG, no? Kung sakasakali. And Silence. Kunat nga ng axe nito mo. Consecrated drops, Blade Mail, tas meron pang Vanguard. Hindi ka mo mamaya pag nagsishiba pa yung axe. Di ba, more on armor na rin lang yung Shiba. Hindi mo na kailangan ng ano. VP going for a wraparound. Hindi lang maunahan talaga yung support. I mean, kung piling ko kung mauunahan ng BP yung mga support Ayan. dito, may Ayan. panalo sila sa teamfight. Nakita nila yung support. Leech, uunahin mga sir. And makakapag-chain cross pa din Kataomi. Kataomi, masasilence ni Abed. Walang nagawa dito yung Leech mga sir. Pero na-call yung Axe. Ito si Fly, kasama ni Timado. Timado's gonna use the BKB. Papatay yung dalawang support ngayon. Meron tayong Pierce the Veil. Gandang Pilit call! ng Muerta. Pero nakukontent sila dito ng Rolling Thunder ng Pangolier. Si Saberlight, papapatay. Si Timado makakalisbay. Hindi! It's a full-blown team wipe ulit for VP. Ang tagal nila napatay yung Rubik, boss eh. Like, at the end of the day, ang ganda naman ng wraparound play na ginawa ng BP doon eh, no? Like, gusto mo patayin yung Lich. Ang problema yung next target nyo, yung Rubik, dahil medyo natagalan kayo patayin yung Lich. Tumagal si Rubik. To the point na namatay pa rin yung dalawang support ng BP. Tingnan mo. Ito yung instant replay natin, ha. Okay na. Tumagal si Lich, eh, oh. Tuloy, hindi pa nila mapatay agad si Rubik. Wala na silang follow papunta kay Rubik, oh. Na-call din pala ni Axe yung dalawa kasi. Oo nga eh. Na-hold pala ni Axe yung dalawa, si Muerta pati si Trent. At saka parang kulang pa talaga yung damage ni Timado, tol. Na overgrowth yung Axe, ang kukunat lang talaga. Ayaw mo na rin ata yung ganung senaryo kahit sabihin mong naka-BKB kayo, gumugulong yung Pango na may Aghanims. Wala rin kayo pang pigil eh, patay si Grimstroke, wala kayong Baldog, walang OG. So parang naging pre-gulong, no? May sumpa ata tong Fly kahit saan mapunta. Ayun na nga, boss. Naku, pag Hindi na bumaldog yan, nakatamaan. kukunin ni Rubik yan, boss. Ayan na. Ano na Onslaught? Onslaught lang. Maganda rin yan pag Rubik, sir yan. Grabe rin yung tagal ng disable nyo. Igawa nga nitong buisit na third skill nito ni Rubik. Supremacy, Arcane Yung Supremacy. Arcane Supremacy, daya eh. Curiosity. Curiosity niya ba yung na-init? Hindi yung Arcane Supremacy pa rin. Arcane Supremacy pa rin ba? Hmm. Naku, na-force yung BKB. Also the overgrowth. Nagamit dito para lang makaalis sa Pango. Pwede pa silang gumaw ngayon at hindi matatakot yung BB. Naiiwan na si Tito Fly. Fly, Diyos ko. Masyado ka malaki yung muscle. Ang bigat ng katawan, no? Buti na silence ni Timado. So yung Naku, call wild dito baldog. ni Axe, hindi niya magugumit. Anyway, it's just for Saberlight. Now humaling ng konti dito si Saberlight. Pumuposisyon ngayon ng VP. Tayo na mamatay, ha? 4 versus 5. Good list Kasi- from Rubik. Saving out Kiritich. GPK, front lines. Call sa dalawa. Meron pa tayo Chain Frost. Ay, disaster to para sa VP. Ayun lang. Si Abed kailangan unang umalis. Pero that's the left. Also, Abed, is he gonna survive? Hindi. Hindi siya makakaalis. Namatay siya sa puno, boss. Pwede na itawag, boss. Alam na nila yan. Lani bet sir siya eh. So kahit maya-maya ka muna tumayo. Ayun, nakikita naman natin sa ating harapan. No? Yung mga camera nila dito. Medyo happy si Kuya mo Kiritich.
Ba't kasi pumapalo na ng base yung castle? Bumaybak, boss. Bumaybak. Bumaybak. Naman, Buhay ba? Salvador. Hindi, tinatry nila eh. Tatry nila eh. Okay. Lip na lip na naman. Ayop, Kyle Salvador. Nag-buyback out of nowhere. Isip ka talaga, Save. Galing mo rin talaga mag-Rubik eh. Naka-shirt siya agad, no? Saan yun ako? Tormentor ba yun o ano? Hindi, bumili siya agad, Sir Sean. Sobrang kaya yaman pala niya eh. si Pango yung di ba? Nakakuha ng shard sa Tormentor. 20 minutes, ano ata, nung 20 minutes, may lens na siya, pati Sean. Pagka Rubik ka, bumili ka ng lens, maganda na kunin mo agad yung shard, gawa nga nung range na nag-provide. Like, sobrang legit nung save mo. Di ba yung Arcane Supremacy, may ano rin naman yan? Radiant are scared. So mukhang hindi naman ata agad susugo dito yung BB. Yung BB? Yung Roshan, kung sakasakali, 1 minuto, Sir Sean, mukhang yun ata yung kailangan intay ng BB lang dito. Nakabasag ka na ng rocks eh. Or not, dahil nakasmoke sila dito, Sir Sean. Oo, tingnan natin. Okay. Meron silang vision for Abed Abot. Huli nila. Naku, abot boss. Okay, nakapag-dissimulate pa naman makakasali siya dito. Pero na-hypnotize siya ng Lich. Meron pa tayong Rolling Thunder. So that's Void out for 1 minute. Wala pang buyback si Abed dito. Disaster na ata talaga to, Sean. GPK, matatapos yung Rolling Thunder. But anyway, hindi matatapos dito yung push ngayon ng Tiny. El Salvador trying to tank. Pero free hampas lang dito kay Kiritich. Ngayon, etong si Saberlight. Out na muna sila. Binalibag! Well done! Ginawa! Diyos ko! Have a taste of your own medicine, sabi dito ni Save. Susunod pa yung Grimstroke. Gusto na nga nilang tapusin tong laban na to. So, under the fountain, there goes Grimstroke. He's still Naku, down. Timado, binuisit pa. And GG's are cold. Game number 1. Bibi nga dito ang manalo, mga kaibigan. Tama lang, kapag medyo ganyan yung senaryo, Sir Sean, itawag mo na. 34 minutes, 31k gold lead. Isang Roshan lang. Tinapos na agad. No? Basic lang. Binasican lang daw ng BB. Tsaka nakakalbo ba pa ata sila lahat, no? Nakita ko nakakalbo pa yung mga tropahan. Nung nakarang tournament, ganyan ginawa nila nung LAN event eh. Parang Talaga. di ba, laging may mga kulay book na sila Kiritich. O talagang note pa na lang siya. Parang note pa kasi. Ayun. Maninibis na yung mga bomb. Kaya nagpapakalbo, gano'n. Oo nga eh. Pero that's goal na number 1 nga dito. And our MVP nga. Yun o si Lamiero. O si Miero kasi hindi napigilan yung axe mga sir. Nag-ala-Lebron nga dito si Miero. 15-0-10, no? Dapat Lamelo yun eh. Pero hindi naman siya GOAT. Pero that's still our game number 1 dito mga sir. We have a best of 3 series between VP at eto. Bawi game to. Tingin ko, adjustment sa drop, no? So ayan guys, magbabalik lang po kami ni Sir Kimmel sa game number 2. Peace out muna. Upset of all time. Upset of them all. He's going to get taken Sonic West to face and GG's called. You know what's cooking? Boom! Lookout not a time for Canada. Oh! And we got They've done it. They have done it. Hello, JB nga pala. Join us on the Facebook page of Lupon WXC for the archive, where we explore memorable moments in esports, both local and international yan ha. May topic ka ba na gusto mong i-cover namin? Leave a comment and let us know. Don't forget to drop a follow. See you there!
Predator X25 is the next evolution in esports displays, made for fast-paced, non-stop gameplay. This is all made possible with the next-gen 360Hz dual-driver IPS panel. These panels deliver top-tier refresh rates so you can see on-screen movement immediately, all while maintaining accurate color fidelity, even while revving up to 360Hz. Now, to make sure that your gameplay stays as fluid as possible, NVIDIA G-Sync is a great solution. G-Sync Esports mode, though, is even better. This mode reduces latency in-game by turning off variable backlight, increases black levels via dark boost, and fine-tunes gamma levels. One of the newest tools that the X25 offers is NVIDIA's Reflex Latency Analyzer, which lets you measure exactly how long it takes for mouse clicks to register on screen. By accurately measuring the amount of latency between the mouse, PC, and the display itself, you can refine, reduce, and clear out the competition. The X25 also includes several eye care focused technologies that reduce eye strain, such as ColorSense and LightSense, which adjust contrast and brightness based on how much ambient light the display detects in the room. You can also tailor settings to your own preferences, should you so choose. So whether you want one of the fastest displays around or to dive into esports, the X25 can get you there. Gusto mo ba ng throwback? Greatest update of all time. He's going to get taken Sonic Way to the face, and GG's called. You know what's cooking? Boom! Look like not a time to Canada. Oh! And we go. Gee, they've done it. They have done it. Hello, JB nga pala. Join us on the Facebook page of Lupon WXC for the Archive, where we explore memorable moments in esports, both local and international yan ha. May topic ka ba na gusto mong i-cover namin? Leave a comment and let us know. Don't forget to drop a follow. See you there! Predator X25 is the next evolution in esports displays, made for fast-paced, non-stop gameplay. This is all made possible with the next-gen 360Hz dual-driver IPS panel. These panels deliver top-tier refresh rates so you can see on-screen movement immediately, all while maintaining accurate color fidelity, even while revving up to 360Hz. Now, to make sure that your gameplay stays as fluid as possible, NVIDIA G-Sync is a great solution. G-Sync Esports mode, though, is even better. This mode reduces latency in-game by turning off variable backlight, increases black levels via dark boost, and fine-tunes gamma levels.
One of the newest tools that the X25 offers is NVIDIA's Reflex Latency Analyzer, which lets you measure exactly how long it takes for mouse clicks to register on screen. By accurately measuring the amount of latency between the mouse, PC, and the display itself, you can refine, reduce, and clear out the competition. The X25 also includes several eye care focused technologies that reduce eye strain, such as color sense and light sense, which adjust contrast and brightness based on how much ambient light the display detects in the room. You can also tailor settings to your own preferences, should you so choose. So whether you want one of the fastest displays around or to dive into esports, the X25 can get you there. Gusto mo ba ng throwback? Greatest update of all time. He's going to get taken Sonic way to the face, and GG's called. You know what's cooking? Boom! Look out, Molotov to Canada. Oh! And we go. Jay, they've done it. They have done it. Hello, JB nga pala. Join us on the Facebook page of Lupon WXC for the Archive, where we explore memorable moments in esports, both local and international yan ha. May topic ka ba na gusto mong i-cover namin? Leave a comment and let us know. Don't forget to drop a follow. See you there!